Let's try the beach. Cheers guys, good job for today. Cheers. Ayos, di ba? We're on our way. Off-road yung papunta doon. Overland Exploration Philippines is presented by Nito Tire Philippines, fueled by enthusiasts. Together with Overland Kings, our total overland outfitter. In cooperation with Shell Philippines, cleans as you drive. Ikalabing-pitong araw na ng aming Philippine Loop. Gumising kami sa napakagandang lugar ng Alamada. Hindi ko inasahan na ganito kalamig at kaganda ang tanawin dito sa Cotabato. Ngayong araw, tatahakin na namin ang daan papuntang General Santos City. Pero bago yun, may mga dadaanan tayong lugar na nagbigay ng malalim na ukit sa ating kasaysayan. Good morning guys, time check, it's 10:57 and we're heading to Tacorong. May imimit tayong tropa doon, then magla-lunch with them. Then tsaka tayo pupunta ng General Santos. So ang travel Time natin going to Tacorong is 1 hour and 56 minutes. That's 114 kilometers. Time ko na medyo masaya na malungkot ang mixed emotions natin ngayon dahil syempre isa sa pinakamatagal natin kasama is the Team CDO. So thank you nga pala sa Team CDO. If you're watching right now guys, maraming salamat po. Kuya MCAS and ako. Alpha Charlie, yes, tama. Wala akong masabi, Team CDO, Sir JV, Sir MCAS. Ibang klaseng support, sinamahan tayo hanggang dito sa Alameda. And ito naman, hinahatid naman tayo ng mga host natin, pupunta naman ng Tacorong. Excited na ako kasi mamaya pag nasa Jensen na tayo, malapit na tayo sa dulo ng Mindanao. Tama nga Kuya Jack, medyo nakakalungkot sa part na Mauuna na tayo at palis na tayo ulit. Maraming salamat nga pala sa Team CDO kung mapapanood nyo nga. ito sa pag-assist sa amin at sa lahat ng ginawa nyo at sa mga nag-host sa amin, maraming salamat sa pag-unite ng off-roading sa Pilipinas. Grabe Kuya Jack, talagang kakaiba sa damdamin yun nangyayari, diba? Umpisa pa lang sa pagpasok natin ng Visayas hanggang sa Mindanao, yung sumasalubong sa atin ng mga off-roaders. Actually, masasabi ko ngayon pa lang na safe mag-travel sa Mindanao. So nagkakaroon kasi ng misconception For wrong interpretation pag nagkakaroon ng news coming from Mindanao. Pero tulad nga ng sabi nila, safe ang Mindanao. And ako mismo, masasabi kong safe ang Mindanao. So yung mga nagpaplano mag-travel, if you would consider going to Mindanao, just make sure lang na alam niyo yung ruta nyo, it's safe, promise. ang next destination natin is the Palawan Loop. So, doon natin didiscoverin naman ang Palawan. Go Palawan! Excited yan. Yan ang tunay na exciting, di ba Charlie? Tama, let's go Palawan at Kuya Jack. The best at the best lahat ng pangyayari sa buhay natin ngayon. Talagang nakakabilib, tsaka napakasarap. 2 hours ang biyahe natin, kaya make sure, relax lang tayo. We are now approaching Rio Grande de Mindanao and now we are leaving the North Cotabato area. Binabaybay na namin ngayon ang daan papuntang Tacorong. Dadaan kami ngayon sa mismong kalsada kung saan huling binaba ang SAF 44 dito sa Mamasapano. At eto din
ang pinakamabilis at pinakamaiksing ruta papuntang Sultan Kudarat. Pagdating namin sa Sultan Kudarat, sinalubong kami ng mainit na pagtanggap ng Vice Alkalde at konsihal ng Lambayong. Naghanda rin sila ng masarap na pananghalian dito sa resort ng La Caridad. Ang ilan sa kanila, tinatangkilik din ang pag-offroad at overlanding. Yun ang naging laman ng aming kwentuhan habang kami kumakain. Pagtapos nito, dadaan kami sa Kapitolyo ng Sultan Kudarat. Nasa Brunei. Sino nga ba si Sultan Kudarat? Siya ang ikapitong sultan ng Maguindanao. Noong taong 1619, matagumpay niyang nalabanan at hinadlangan ang mga Kastilang mananakop. Kilala siya sa kanyang tapang at talino sa pakikidigma. Magmula noon, hindi na kailanman napasok ng Kastila ang lugar ng Maguindanao. Ngayon, ang kapitolyong ito ay sagisag ng kanyang kagitingan at malaking ambag sa kultura ng mga kapatid nating Pilipinong Muslim. Mula Tacorong, aabot lamang ng halos 2 oras papunta sa aming susunod na destinasyon. Isa din itong checkpoint para sa aming Philippine Loop. Sasamahan din kami mag-camping ng mga kaibigan natin mula sa Jensan. Yan po, meron pong lock din yan. Saka tayo mag-flat, malayo na yata tayo sa tayo.
kami ngayon sa Leeson Park, isang popular na pasyalan ng mga taga-Jensan. Mula rito, masarap pagmasdan ang ilaw ng syudad. Pinaghain na din nila tayo ng hapunan. At syempre, pag nasa Jensan ka, tuna ang iyong unang hahanapin. My arm, I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can. Good morning! It's our day 18 and pababa na kami ng bundok kung saan kami nagstay kagabi. So yung pinagstayan namin was above the Camp 5. So Camp 5 was one of the place to be ng mga lokal dito. Dito sila nagka-camp, dito sila nagde-date, overlooking the entire city of General Santos. So ngayon naman, wala pa tayong ligo. Inimbitahan nila tayo dito sa kanilang spring. So meron sila ditong lugar kung saan sila tumatambay usually pag mainit daw. So dahil napakainit ng panahon ngayon, summertime na, perfect tong pupuntahan natin. And kagabi sobrang saya, though sobrang exhausted na kami kaya hindi na rin kami nakapag-update sa inyo. So dumating kami sa camp siguro around 7:30. Tapos nag-dinner kami ng napakasarap na tuna. So yung binigay nilang tuna kagabi is the bluefin tuna and the big-eyed tuna. So yun yung dalawang special na tuna na meron sila dito sa General Santos, which hindi usually binibenta sa atin sa Metro Manila, not unless o-orderin mo. So napakasarap, perfect yung pagkakaihaw. Natutunan din namin na ang tamang pag-iihaw ng tuna is one side lang hanggang maluto. So pagluto na siya, tsaka mo lang siya i-flip for about 5 to 10 minutes para naman medyo crispy yung ibabaw at make sure na luto din yung part na yon. So kagabi medyo nag-fellowship din yung grupo, nagkwentuhan, nag-catch up for the last 17 days kung ano yung mga kailangan namin pang gawin para sa aming deliverables sa aming mga partners and sponsors. So lahat yun pinag-usapan, tinakal kagabi. Plinano din yung next na ruta at yung mga next destination. So marami pa tayong i-discover at i-explore sa mga susunod na araw. And since it's day 18, kailangan na rin namin ng car wash kasi talagang araw, ulan, putik, talikabok. So kailangan na rin ng car wash na tong aming mga rigs. At the same time, kailangan na rin namin ng laundry. So ngayon liligo lang kami kasi Okay na. so kita-kits tayo. Diyan lang kayo, dito lang kami. So nandito na kami ngayon sa Olarte Cave and dito kami maliligo sa security. At meron lagoon sa loob. So silipin natin kasi sabi nila isa to sa pinakamagandang puntahan dito sa Jensan. Sakto, hindi pa kami naliligo. So it's our day 18 and nandito kami ngayon sa Olarte Cave. Isa ito sa pinakapasyalan nila dito sa General Santos. So yesterday naman, masasabi ko lang napakasarap ng dinner namin and napakaganda ng aming campsite with the 360 view ng buong General Santos City. So
right now, wala pa kaming ligo at init na ako. Iba ang klase ng init ngayon. Kaya, itry na natin. Let's go! The Korean friend. Dragonfly. Yun yung pinakatinta niya. Tapos ng kalde. Pag nandito kayo, may option 1 kayo, pwede kayo maligo dun sa CR. Or may option 2 kayo, dito kayo maligo. Galing din yan dun sa cave. Malinis na tubig. So mas okay dito kasi walang pila. Ayan o, dyan tayo maligo. So nandito tayo ngayon sa Rachel's. Tingnan natin yung kanilang version ng halaan soup. May repolyo, may kamatis, may ginger. Sarap. So ito yung tuna pa nga. Imagine kung gaano kalaking isda to. Kuha tayo ng meat. Hindi namin napakita sa inyo kagabi to eh. So ngayon is the chance. Grabe yung partner. Testing. So yung sinasabi ko sa inyo earlier, talagang makaramdam mong mouth-watering siya. Sarap. Tingnan mo yung meat. Hindi siya the usual tuna na kinakain natin sa Manila. Try naman natin yung belly. Ito din sinabi namin earlier, pag nag-ihaw sila dito, all the way, dun lang sa side na may skin. So, hinuhuli nila tong kabilang side ng meat para hindi susunog. So, yan, makikita nyo, ang ganda nung pagkakaihaw. Sarap nito. So, ito naman yung must try dito. So, sa mga hindi kumakain ng itlog ng isda, kailangan nyo matry ito dito sa Gensat. So para siyang inadobo, may sili, may bell pepper. Harap. Pamatry natin kay Boss Nok. Boss Nok. Anong luto? Para siyang adobo na may oyster. Kasi tagal lang ulit tayo mo. Kaya na. Mahal. Harap. Harap. Sino nga ba si General Santos? Tiniente pa lamang siya ng taong 1916 nang mapasabak siya sa mga rebelde ng Lanao. Siya ang namuno sa paglusog sa kuta ng mga ito sa tanggulan ng Lumamba. Dahil sa katapangan, ginawaran siya ng Medal of Valor at namunong general ng Hukbong Pilipinas noong taong 1936. Namatay siya ng 1945 sa sakit na pneumonia habang bihag ng mga Hapon. Sapagkat pinamimigay niya ang kanyang rasyon sa kanyang mga sundalo. So Jeds, dadaan tayo ng coastal ulit.
papuntang Glan. Dire-diretso. Ito lang ang karsada dyan. Itong puti. Pagdating dito, off-road na to. Bundok-bundok na yan. Pupunta tayo ngayon sa pinakatimog na bahagi ng isla ng Mindanao. Aabot ng 130 kilometro sa loob ng 3 oras ang biyahe natin bago natin marating ang ating destinasyon. Right now, nandito na kami sa Barangay Kitayo proper and hindi pa namin nakikita yung lighthouse. Wala nang daanan. So, tignan nyo dito yung part na to. Medyo masukal. Itatry namin na lang na maglakad papunta doon para makita namin yung lighthouse. Sana tama itong pinupuntahan namin. So right now, nandito tayo. And nakita namin may road pa papunta dun sa kaliwa. Yan, may road pa oh. Wala na sa map. And ayun, papunta dun. I think may bayan dun eh. May puntahan natin. May road pa, may road pa. Sakit tayo sa sakyan, then punta tayo dun sa bayan. Then mag-ride tayo. Mag-inquire muna tayo kung magkano and kung gaano katagal. So, we'll see. Kasi si ma'am taga dito eh. So, we'll take the road. Tara, tara. Dito, daan dito. Paano namin siya makikita? Pwede samahan ko kayo. Oh, sige nga, kuya. Thank you, kuya. So, right now, time check 11:16 and nandito na kami sa Tinaca. Not yet mismo sa Tinaca, pero we're on our way and off-road yung papunta doon. And hindi ka makakapunta doon without boat. So, ang gagawin namin, pupunta kami doon sa bayan ng Balangonan. Then, doon kami sasakay ng boat papunta sa lighthouse para ma-reach natin yung southernmost part. Pinulungan kami ni Kuya, hindi pa niya sinabi ko anong pangalan niya. Tinulungan niya kami, hatid niya kami ngayon doon kung saan yung caretaker ng Parola. So, maraming salamat na agad sa iyo, bossing. Thank you so much po sa pagsama sa amin. At bakit tayo ngayon ng bundok? Sa likod kasi ng burol na to, doon mo makikita yung bayan ng Balangonan. So this is the only way papunta doon. Caretaker man din yan dati sa Parola. So Samahan ko yun. Para assist kayo. punta tayo ng Balangonan, hindi na po. Kayo kung mas Saan mas okay? Ikaw na po kung saan mas okay. malapit dito. Kaya nandyan lang yung Parola.
So ito yung last na barangay dito. Oh, pinaka-last na. Ng Jose Abad Santos. Sinamahan kami ni Kuya Eddie, isang kagawad dito sa kanilang barangay. Kinausap niya ang ilang mangingisda para dalhin kami sa Tinaca Lighthouse. Ngunit dahil mababa pa ang tubig sa dagat, hindi makakalapit ang bangka sa pampang ng parola dahil sa naglalakihang bato sa ilalim. So yung Tinaca Point is the point where naghihiwalay yung Celebes Sea at yung Philippine Sea. And across this beach is the Balot Island and the Sarangani Island. And also this is the southernmost part of Mindanao. From this point, enjoyin natin yung napakagandang view ng Tinaca Lighthouse. Congratulations to everyone. Beta and Charlie, the rest of the crew. So We're now heading to Davao. We're 239 kilometers away, 4 hours and 24 minutes. So ETA natin dun is 4:45. So if you need a wee break, just Let me know. Thank you guys. Congratulations, Alpha. Alpha, Charlie, cruising ginawa natin dito sa Tinaca Point. Yun yung isa sa mga definition. exploration. Tama. Yes, Alpha, Beta, I agree to that, no? This is truly history in the making. Congratulations to Jacob Episodes and the whole crew. We're going Going up north from here. So, see you Davao and drive safe, guys. Drive safe. Drive safe, guys, and just enjoy the day. Gabi na nang dumating kami sa Davao. 6 na oras mahigit ang aming paglalakbay mula sa Tinaca. Dito kami magpapalipas ng gabi upang makapagpahinga at makarecover sa pagod. Dahil bukas, lilipat kami sa isang campsite upang masubukan mag-overlanding dito sa Davao. Ay, sa wakas, makapagpahinga na. So, time check. Bago natin tapusin ang araw na to, it's 9:30. And pagod na kami, umulan, medyo soaking. So, swerte namin kasi binigyan kami ng isang
executive room. So bukas papakita namin to sa inyo and yung buong Katigan Mountain Breeze. So tomorrow may mga activities din tayo. Abangan nyo yun. Kaya dyan lang kayo. Dito lang kami. Good night. Good morning. It's our day 20 and mag-check out na kami. So mag-move tayo sa campsite. Camping in the rain tayo today kasi napakalakas ng ulan. And before that, itutour ko muna kayo dito sa Katigan Mountain Breeze Resort. So nagpapasalamat kami kay Sir Johnny and sa kanyang wife for letting us stay here. Salamat sa accommodation, sa dinner and sa breakfast. Thank you so much po. So ito yung kanilang room. Pinalinis ko muna bago natin ipakita sa inyo kasi napakagulo dahil puro boys kami. Ito yung kanilang room. Ito yung kanilang restroom. So medyo may power shortage dahil sa lakas ng ulan ngayon. It will be a challenging for us to camp kasi kaninang umaga pa malakas ang ulan. And ayan, tingnan nyo. Ito yung view nyo. Punong-puno ng fog. So ang temperature ngayon is 18, I think. Parang ganun. Feels like 18 eh. So kaninang umaga pa sobrang lakas ng ulan. But before we head out, itutour namin kayo dito sa buong Katigan Mountain Breeze Resort. So, doon sa area na yon, may pool area din sila and yung kanilang restaurant nandun din. So, punta tayo doon. So, ito yung ilang mga tent areas nila. I think good for 4. Binigyan din nila kami ng dalawang ganyan, which is bandang nandun sa unahan. And we're heading to the restaurant and cafe at yung kanilang magandang pool area. Meron din sila dito mga kiddie playground. Marami kayong pwedeng gawin dito actually. It's a place for family, a place for friends. Maganda dito. Tapos yung mga pagkain nila kanina masarap din. So ito yung kanilang pool area. Napakaganda. Pag clear yung skies, makikita nyo yung Davao City dyan. Napakagandang view, lalo kagabi. Yung kanilang breakfast, masarap dito yung bangus and yung kanilang tapsilog. So kung pupunta kayo dito, if you're in Mindanao area, it's a must visit na lugar. Lalo ngayong Holy Week, marami mga families na nag-vacation dito. So meron silang family room, meron silang rooms for 2, meron din silang rooms for 4. So pwede ka dito magstay if you're group of friends or group of families. Napakagandang lugar. Wala ka nang kailangan kasi sa restaurant nila busog din yung choices of food. Meron din sila mga drinks. So, kailangan mo na lang dito damit mo, sarili mo, then you can enjoy the place. Problemahin yung lunch. Yung muna, mukhang may problema tayo sa lilipatan. Naririnig ko kasi parang mahirap yatang puntahan. Yung cup? Oo, ulan. So, ayun. Tara. Tiga. Paano boss? Paano nga ulit sir? Medyo nawawala-wala po kayo? Hello? Yes sir, opo. Yes, Sir Jack. Sir, advice lang po kami, sir, as we are experiencing heavy rain since Opo. last night po. Till now po, sir, hindi po siya hinto ba. Making the trail going dito sa amin, it's really hard po. May nabalaho na, sir, dahil may mga guho ng mud. So, hindi kami makakadaan dahil may nakaharang na rig, ganun po ba? Yes po, Sir Jack. Risky din, sir, if magtuloy kayo. Di man na advisable, sir. Kasi madaanan nyo din yung isang sasakyan na balaho na yun, sir, since early this morning. Di pa siya na makalis, sir, ba? Matindi yun. If you want, sir, we can still accommodate you tomorrow po, morning.
Sunny day naman sir, as per Google. Ang problema lang namin po bukas pa mati na kami. Anyway sir, tawag po kami sa inyo, mag-uusap lang kami ng team kasi actually papunta na po dapat kami dyan ngayon eh. Tatawag po kami sa inyo ulit sir. Pwede na. Oo, okay po. Salamat po. Thank you sir. Okay, sir. Salamat po. Hoy! Guys! Ikaw na dali, update mo sila. Okay guys, so kausap ni Jack yung caretaker sa campsite ng lilipatan natin supposedly. Pero I think medyo malala na yung kalsada dahil sa kakaulan tsaka parang nakabalaho. Yun na, magde-decide tayo na hindi tayo tutuloy. Ito galing doon sa babae. Ano nangyari? Doon sa mga mamalengke, tsaka magpa-laundry. Ang tagal ko kaya dyan sa kalsada. Bakit? Siguro mga 30 to 35 minutes kami na mag... Packet lang? Oo. Dito? Di na ko makapit yung dulo ko, boss. Pag mulan din, ang sobrang lakas ng tubig pababa. May agos na pa Makagastos. Parang makakasabay yung mga batong maliliit din. Pag tumama nabalaw yung gumagano. Ay wala. Kaya nabalaw yung... Meron kasi nabalaw doon on the way dun sa campsite na pupuntahan natin. Tsaka lalalim na ng hukay. Buti yan, ikaw naka-mud tires na eh, baka yun. Oo, buti na kanito tayo talaga ako. Pero tignan nyo yung rig ko. Sobrang dumi sa labas. Alam na side mirror. Ganun kalala. Ganun kalala. Oo, sobrang So, Alam na natin. ang mangyayari, mag-stay tayo ulit dito for one night. And tomorrow morning, straight na tayo tumati. Ganun na nga. Ano naman to eh, tulad nga sinabi natin, expect the unexpected. So, hindi lahat ng plinano natin. according to the plan. Sakto. Very good, ang galing mo mag-English. May mga pag-iiba. May iba talaga. Anyway, mas ganda na lang natin dun sa Mati. Makakabawi pa naman. So, tulad nga ng sinabi namin earlier sa mga episode na to, so expect the unexpected. Which is, ito na nga, hindi namin maakyat yung supposed campsite namin kasi meron talagang problema pagdating dun sa dadaanan. Kasi trail din eh. As you can see naman dun sa earlier na mga pinanood nyo, yung packet pa lang kami dito, hindi pa umuulan. Medyo technical na rin dahil challenging dahil nga dun sa bato and paputik. So, we decided na tomorrow, didiretso na kami ng Mati. So, hindi kami makakapag-camp dito sa Davao. So, hoping na maganda yung weather sa Mati. Okay, good morning, good morning. It's Our day 21 and we're off to Davao Coastal Road. Pa-picture lang tayo sa Mount Apo bago tayo mag-proceed sa Mati. So guys, check tayo sa 1/4. Kamusta yung sa inyo? Good morning Alpha and Charlie. Gas check ako 1/4 din. Good morning Alpha and Beta. Sa akin bumaba na ng 1/4 going to empty. Okay, copy. So, pag may nakita tayong Shell gas station, pagbaba natin from Katigan, mag-fuel up muna tayo bago tayo mag-proceed sa ating destination. Over and out. Pivot Alpha, ingat sa pagmamaneho, over and out. Roger that Alpha and Beta, tama. Napag-asap na po. Okay. Alam nila po. Flat na yun, tumama. Kasi hindi naman sasahid sa bato to.
Hanapin natin yung butas na to. Sa haba ng aming paglalakbay, inasahan na namin ang mga maaaring maging aberya. Kaya handa rin kami sa ganitong pagkakataon. Mas dumadali ang isang bagay kapag tulong-tulong para malutas ang sitwasyon. Hi po. Sticker boss. Thank you Salamat boss. po. Welcome Ingat. to Davao. Salamat po. Nang bumaba kami sa syudad, nakakatuwang may mga nag-aabang sa amin upang bumati at mag-welcome dito sa Davao City. Okay, kanta tayo lahat. Everyone. Hold lang. Ito ba? Bossing, tara. Idol. Kita. Sana rin kita. Sir, good morning. Ay, good morning, bossing. Good morning, sir. Good morning po. Sinusubaybayan mo namin yung ano nyo. Yung biyahe nyo. Welcome to Davao, Vico Gonzales. My brother Dominic and my friend Joel. Thumbs up ulit, thumbs up. Sinalubong din kami ng isa sa malapit naming kaibigan na si Kuya Gilbert, isang membro ng aming grupong Pilipinas Offroaders. Naghanda sila ng masarap na tanghalian sa kanilang tahanan. Masarap sa pakiramdam na kahit saan kami makarating, may mga kaibigan na sumasalo sa amin. So, time check, it's almost 4 o'clock in the afternoon and nandito kami ngayon sa Tire Smart. And nasa Tagum City na kami ngayon and we're on our way to Mati. Sasamahan kami ni Sir Johnny papunta doon. And earlier, nag-lunch kami sa bahay nila Kuya Gilbert sa Davao City. So, ipapasalamat po kami sa napakasarap na brunch kay Kuya Gilbert and kay Madam Jules. And thank you din sa kanilang mga kids. Yan, sila Migs.
thank you so much. And later this afternoon, didiretso tayo ng beach. Doon naman tayo magka-camp sa Mati, sa napakagandang beach doon. Sinend sa amin yung picture. So mamaya, abangan nyo na lang. At dyan lang kayo, dito lang kami. Johnny, saan ka po magka-camp? Dito na lang din. Yung sa'yo, direct. Pwede natin ilagay pag ano. Okay, it's 8 in the evening and nahatid na tayo dito ni Boss Jan. Nandito tayo ngayon sa Mati at sa place tayo ni Attorney Alex, which is the Payag ni Alex. So, ano talaga to? Camping ground talaga to na facing sa beach. So, itong beach na to, bukas makikita nyo. Actually, surf area siya. Kaya maganda dito. So, at least maganda yung ating area ngayon. Maluwag. And solo natin. And napaka-presko ng hangin. So, after this, mag-set up lang kami ng camp. Matutulog na kami. Bukas na tayo magkita-kita. Mati ay tinaguri ang City of Beautiful Bays. Malago ang yamang dagat dito. Tulad ng coral reefs, dito din ang breeding area ng mga sea turtles at dolphins. At kilala din ito bilang surfing spot dito sa Davao. It's our day 22 and right now nandito pa rin kami sa Davao Oriental. Nandito kami ngayon sa coastal area ng Mati. So ito yung place po ng aming friend na si Sir Alex. Sir Alex, maraming salamat for letting us stay here sa napakagandang campsite. So introduce ko lang sa inyo ang aming rig kasi usually hindi namin to nagagawa dahil overnight stay lang kami, nagmamadali. And right now may ample time kami para bigyan kayo ng quick tour sa aming mga rig. So sisimulan natin yan dito kay Alpha Rig, which is my 2021 Toyota Hilux Conquest. Simulan natin dito sa harap. So up front, we have here PIA LED lamps and yung napakagandang aluminum bumper ng Rival. So maganda dito, it's lightweight, it's lighter than the usual steel bumper. So meron din ditong nakamount na come-up winch, 12,000 pounds na come-up winch. And underneath, meron tong bush plate, also from Rival. Then, meron din tong mga fog lights. And, meron din tayo ditong dalawang side shooter na PIA. So, usually, tawag dito cow lights or side shooter. Up top, we have the PIA LED bar. And, nakamount siya sa front runner na flat rack. Then, on the side, we have the TJM snorkel. So, ito yung perfect na snorkel for this Hilux. Up top, we have the iCamper PDP Duo. So, lightweight din siya. It's an MRP material. Hindi sa bakal, hindi sa aluminum. Mas maganda. And yung napakagandang wrap natin is from Vinyl Frog. So, ang gumawa naman ng ating wrap is 510 detailing. So, prior tayo nag-loop, prior yan nilagyan ng wrap, dinetail naman yan ng Sonax Philippines. Gamit din yung kanilang mga Sonax products. So after ng loop, papakita din namin ulit sa inyo dahil i-detailing nila to from top to bottom. And on the sides, meron din tayo dito mga perimeter lights. This one is PIA perimeter lights, auxiliary lights. And sa ilalim, meron din tayo ditong smart cap table which naka-deploy na doon. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Then,
nandito naman ang ating charging station. Open lang natin. Charging station, power station. So, meron tayo ditong CTEC Power Management. So, right now, nagcha-charge yung ating solar. It's 320 watts na solar. So, china-charge niya yung ating 400 AH na battery. So, it's composed of 2 Newton LiPo4 lithium batteries. So, dalawa yung gano'n natin, kaya 400. So, making us talagang self-sustaining. And, andito rin yung ating mga drones, cameras, radios, lahat ng gamit natin to capture yung mga activities and yung ating adventure. So, punta naman tayo on the other side. So, sa atin namang wheel set, suspension, and brake system, we have here the Nito Trail Grappler. Syempre, it's a 295 70/17. Meron din tayo ditong rims from Method Race Wheels. This one is the bead grip technology. So, wala siyang bead locks, pero sa loob, may mga grips na hindi madidibid ito kahit bumaba tayo ng 5 PSI. So, sinubukan na namin yun before and it's proven. So, we have there naman the all-in suspension and we're using the Oldman Imo na UCA. Sa ating brakes naman, we have here the slotted big brake kits ng WP Pro. So maganda dito, yung ating big brakes is Forge big brakes. So move naman tayo there at tignan natin yung ating kitchen. So dito naman sa ating kitchen area, we have the pull-out kitchen, the Mountain Mule, syempre by Overland Kings, and also yung ating fridge. So ang maganda dito is a dual zone. So pwedeng yung kalahati freezer, yung kalahati chiller. So usually pag nagbabaon kami dito ng ready to eat meals, iniinit na lang namin dito para mas madali. So ito naman, meron din siyang sink pag kailangan nyo. Pwede kayo maghugas. And may downsprout siya para hindi mabasa yung paa nyo. So sa side nitong sink, doon naman lumalabas yung ating dual burner. So ang maganda dito, high pressure to. Kung hindi nyo pa po napapanood yung mga previous episode namin, dito kami nagluluto talaga ng mga medyo heavy cooking. So ginagamit din to ni Ninong Rai as in sa kanyang mga vlogs. So move naman tayo dito. Dito naman meron tayong coffee station / bar. So dito kami gumagawa ng cocktails, ng coffee kasi si Mami She mahilig sa coffee. So malaking tulong tong drop down table by Bushtec. So stowable to, pwede mong tanggalin after mong gamitin. And sa atin namang cutleries, meron tayo ditong front runner. So meron tayong spoon, fork, knives, mga gamit panluto, corkscrew. And move naman tayo doon sa pinag-preparahan ng pinaglulutuan ni Tatay Chubbs. So earlier kanina doon sa right side ng ating rig, sabi ko sa inyo meron na yung pinull out na table. So ito yung pull out table from Smart Cup. So nandito rin yung mga knives ni Tatay Chubbs and yung ating mga plates. So we have bare bones na plates, we have bare bones na bowls, we have maliit na stock pot from bare bones, and yung ating teapot or yung initan ng ating water. So meron din tayo ditong malalaking plates from bare bones. So nakapatong to sa cargo table. So maganda dito sa cargo table na to, very easy to assemble pag kailangan nyo and very easy to stow. And mag-move naman tayo dito. So dito naman sa ating favorite spot. So we have here the EcoFlow. So usually dito ako nag-edit or minsan dito ako nag-charge ng phone. So kailangan ko to lagi sa tabi ko. And also to power up pag lowbat ng ating JBL speaker. So meron din tayo ditong wooden table na usually ginagamit natin to pag medyo static camping. So nandun naman ang ating cargo chair and yung ating KZM na stool. So medyo gutom na kami. Tawagin na natin si Tatay Chubbs.
cocktail. Jack, yun po. Wow. Binibigay daw po ni Atty. Alex, sabi ni Ate Martin. Alex, maraming salamat po. Grabe po, may balitson pa. May libreng accommodation na tayo dito. May lechon pa. Maraming salamat po. At saka hi po pala kay Ma'am Jessa. Idol po namin ni Sa Blake. off-road, yes. Yes. Thank you po. Thank you po. Happy birthday, Marbs. Salamat birthday. ulit, Boss Alex. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mom. Happy birthday, Marbs. Happy birthday. Happy birthday. So, siyempre, since last night natin dito, mag-celebrate tayo ng konti, mag-cocktail tayo, mag-saya tayo ng konti. Kasi bukas, lilipat na naman tayo sa panibagong destination. So, mamaya may huddle up kami dito, mag-meeting kami kasama ang buong crew. So, gagawa ko muna sila na masarap na cocktail. Siyempre, yung favorite ng Overland Kings. So, shoutout nga pala kay JV tsaka kay Dennis. Ito yung favorite nila. So, wala tayong nadalang shaker, isasalter yung tip natin, yung mga tumbler natin. So maganda kasi dito may filter ng ice. So meron din tayong nabiling honey dito po sa palengke na ng honey. Buti na lang meron. So usually, nilalagay kong honey dito, 3 kutsara. Tapos nilalagyan mo ng isang 300 ml na soda water. Nilalagay kong tankeray dito parang almost 150. So kalahati ng soda water natin. So ngayon tansyahan lang. Wala kasi yung mga gamit. Pero maganda kasi dito, proven and tested. Di ba RJ, si RJ nagkukuha? Di ba RJ walang hangover to? Yeah! Oo, walang hangover to. Saka may vitamin C. Oo, di ba? Saan ka pa? Nakulay lechon bago yun. Sige, tikmo mo muna. Citrusy. Kulang sa anin. Ano? Kulang sa anin. Okay na? Okay na? Kulang ha? Straighten mo nga. Tignan natin ha. Mas masarap. Wow! Strong! Ako din. Gusto ko din. Ano lasa? Linis. Hindi na ako magsalita. Mainit. Masarap. Refreshing eh, no? Bagay siya, ano? Bagay yan talaga dito sa beach. Pag ganito yung cocktail. Alright, good morning guys. Ang biyahe natin ngayon is about 259 kilometers and we're 4 hours and 28 minutes away. So time check 6:05. Congratulations. Ang call time natin 6 o'clock. Medyo na-beat na natin yung ating pagka-late. Good morning Alpha, good morning Charlie. Yes, we're on our way to Surigao del Sur. Medyo pabalik na tayo ng norte ng Mindanao. On the eastern side, pupunta tayo ng Enchanted River. And bago ang lahat, batiin muna natin ang ating Reliable overlanding crew na si Marv ng kanyang happy birthday today. Happy birthday! Happy birthday, brother Pamaladong Mother. So ready to roll? We're ready to roll na po. Good luck sa ating biyahe at God bless sa lahat. Okay, ingat po tayong lahat. Beta Rig, ready to roll din.
Okay, it's our day 23 sa aming Philippine Loop and it's almost 12 o'clock and gutom na kami dahil hindi pa kami nakapag-almusal. So, umalis kami doon sa Mati ng 6 a.m. and hinahabol namin dumating na maaga dito para ma-maximize namin yung pag-shoot dito sa Enchanted River. So, right now, nagpe-prepare sila ng aming lunch and tinry natin kaninang dumaan sa mga karinderya kaso sa sobrang aga sarado pa kaya ito, strike anywhere tayo, dito tayo kakain. So ngayon, nag-early prep na tayo ng chicken adobo from yesterday. So iniinit natin chicken adobo with egg, boiled egg. First time namin lahat, kaya excited na kaming makita ang Enchanted River. Kaya pagtapos namin mag-agahan, diretso na kami upang kumuha ng tickets at sumakay ng shuttle. Pinaniniwalaan ng mga lokal na ang Enchanted River ay protektadong lugar ng mga diwata dahil sa taglay nitong kagandahan. Una itong nadiskubre ng isang explorer noong taong 1999 na si Alex Santos. Dito na kami ngayon sa Enchanted River. Siyempre kasama natin si Mr. Park, Boss Blakey, si Kuetro, asa yung birthday boy? Si RJ. Ngayon ko lang nalaman may island hopping pala dito. Oh boss, nakaano tayo sa dagat eh. Ito dagat. Ay wow! Wow! Kuya Marv, happy birthday! Boss. So gamit natin ngayon, Insta360 Ace Pro. Ay, ang ganda ng kulay ng tubig talaga. Oh. So dyan yung bawal na part, mag-swimming. Dito tayo sa part na pwede kang mag-swimming. Walang mag-swimming doon. Bawal dun. Sabi ako mga isda. Yan, nakalagay naman, swimming area. Ano masasabi mo sa lugar, boss? Napakaganda, enchanted talaga. Enchanted nga naman. Tingnan mo, oh. Napaka-clear ng tubig. Ha? Oh, bawal magpalipad ng drone dito. Gusto pa naman namin ipakita sa inyo na mas magandang view pero negative. Let's swim. So hindi naman required mag life vest. Sabi lang kanina sa amin, mag life vest kami kasi may lalim. Kaya kami nag life vest. Pero pwede mong tanggalin, katulad nila kuya, naliligo sila walang life vest. Ayan, sa boating station. Ayun. Ang ganda no, parang lap pool. Tingnan mo, Actually, Parang may- ng dagat. parang may karera eh no. Parang nasa 500 meter. Ano sabi ni RJ? Part siya ng dagat. Nakapasok siya doon sa loob ng ng bundok. Pag tinignan mo sa map. Ah, ganun? Kaya tubig alat to. Salt water. Maalas! Lakoy aso. Napaka-solid na experience na maligo dito sa Enchanted River. Kaya kung magpi-Philippine Loop kayo, make sure na dadaan kayo dito. And on the way naman to sa aming next destination. So pupunta tayo right after this, diretso Surigao City. Kasi we'll catch the 11 PM na Roro going to Siargao. So, 4 na araw tayo dun. April 2, 3, 4, 5. Tsaka tayo mag-head back papuntang Visayas. So kung pupunta nga pala kayo dito guys,
kahit hindi na kayo magdala ng pagkain kasi may dining hall kanina doon, may mga local foods, mga Filipino foods, may mga tables and chairs din doon. And napakaganda ng facility nila dito, very well maintained, preserved na preserved. Napakaganda ng buong kapaligiran. And kung maliligo kayo dito, akala nyo lang kalmado yung tubig pero malakas yung current. So right now nakaupo ako sa rope. Ayan. Kaya pala merong rope at buoy dito. Talagang aano din ka. So kung pupunta ka sa bandang dulo, mag-start ka dun sa unahan. Ganun ginagawa naman kanina pag nagsiswim kami. Yung ano naman nila dito, yung rates nila dito, napakamura lang. It's only 100 pesos per head. And doon naman sa mga PWD and senior, it's 80 pesos. Magkita-kits tayo mamaya sa port. Magbabalaw lang kami. At magdadrive na kami papuntang Surigao City. So, dyan lang kayo. Dito lang kami. Gutom na sila. Okay guys, so may problema tayo. May konting problema. Anong oras na ba? 9:30. Meron pa tayong 14 hours para matulog. Bakit? Kasi Wala nang bargo na ubos na yung alas 11. Alas 2, alas 5, bawalan tao. Kasi may karga silang tanker. Pwede kayo umuna ngayon alas 11 ng gabi, pero kami dadating pa bukas ng tanghali. So nag-decide na lang, sabay-sabay tayo lahat. So we'll spend the night dito sa Surigao City. 11 AM pa tayo. Alis bukas. Pero sure yun. Oo, magbabayad na kami ngayon. Speaking of, meron daw cash. Mr. Park. Sige. 11 AM. Para mag-rig natin. Oo. Oo, sige. Medyo mahal lang medyo mahal yung row. Almost 5K, 486. Sorry. 5K ang... Pero kotse lang ko lang tao. Free ka na doon. Free na driver doon. Tao. Yung isa naman kasi, yung Evaristo, every 4 AM lang. Yung biyahe ng isa. Every 4 AM. Doon di tayo pwede. Wala na. Tapos next day na uli sila. So dapat pala, pagdating doon, bumili na tayo ng i-book na natin yung pabalik. Harap. Ganun na to. Birthday Mark. Pero, birthday may sakit. Kain muna rin kami. Bye guys. Sharp.